6.7 Energy FM. Hello, hello! Same, pero iba. Yes, yo. Happy Wednesday, everybody. September 20, oras natin, 1:35 in the afternoon. And you're with me again, Gandang Kara, ang nag-iisang chicks ng radyo. Ayan, nagbabalik na naman po tayo. Kumusta ka naman? Nag-enjoy ka ba sa mga chillax na tugtugan natin? Asahan mo dahil talagang yan ang mga sound trip natin, yung ng damdamin, nakakatusok, ganon. Pero live na po tayo ngayon mga pangga. Kaya naman kung gusto mo akong masilayan, kung gusto mo lang naman, di ba? Pwede of course. Punta ka lang sa Energy FM 106.7 fan page natin. Ayan, punta na, dali. Tapos, i-share nyo na yan ng bonggang-bongga para masaya ang lahat, ha? Kasi mamaya, pwede kang mag-comment. Ayan, comment ka sa ating story sa Sincerely Kara later. Pero eto muna sa mga nagkakape. Sa mga nagkakape sa mga oras na ito kasi inaantok-antok dahil puyat kagabi. Tapos ngayon ang aga-aga sa trabaho o kaya naman ang aga-agang gumising. Ayan, so ayaw nang matulog kasi minsan may ganun kapag nagising ka na, hindi mo na kayang matulog ulit. Ayan, ganyan ako, relate ako dyan. Diba? Kaya ang rule ko talaga, wag na wag mo akong gigisingin. Kasi pag ginising muna ako, hindi na ako makakasundot ulit ng tulog. So yung mga iba nagkakape na lang, para manatiling gising na lang, sige kape. So sa mga nagkakape out there, hello po sa inyong lahat. Alam nyo ba, eto na nga, na meron tayong MX3 Coffee Mix. Ito po ay may high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol free. Ito rin po ay low acid coffee na may low calorie sweetener na sucralose na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. At para makasiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan! May gusto kong sabihin, Papa Jackson? Oo, makiki-invite lang. Nandiyan kami sa Pinagbuhatan Pasig ngayon. Paalis na ako ng opisina. Ngayon na. Sa may Karuncho. Ayan, ayan. May McDo. Sa may McDo. Oo, dala ko si Kuya Chico. Ipapasanla ko dyan. Kasi Toby. Oo, si Toby tsaka si Kuya Chico papapasan. Uy, in fairness, yung color coding niyo medyo Ito pare-pareho. na. Kompleto tayo ngayon. Ay, oo nga. Oo. Grabe, ang tagal-tagal. Kanina pa dapat kami nakaalis. Kanina pa dapat kami nakaalis. Alam mo ba kung anong oras ako nandito? Ay, nako. Alam mo anong oras ako nandito? Ako, alam 12:20. mo 12:20. Grabe! Bakara. Kaya ano Ay, ba kasing ginawa mo? Ba't napuyat ka ba? Nagmahalang naman ako ng tunay at tapat. Patay tayo dyan. Nakakalate So bakit pala ka yun. late? Ha? Kasi nagmahal siya. Alam mo kung ba't di kita marinig? Ano? Oo, alam mo kung ba't ka late? Bakit? Kasi ang usapan 1 o'clock. 1 o'clock siya umalis. Kasi naman, nag-alarm ako, ending nakatulog ulit ako. Nakatulog, nagising ako 11:30. Kaya pala yung mata mo parang ano pa ngayon. Oo nga, Hindi pa nagdadrive ako, bumubuka. naantok-antok pa ako. Oo. Sabi ko kanina dun sa mga katabi ko, tabi! Kailangan kong makarating. Buti umabot ka pa, no? Ay, oo naman. At least, Ang di ba? bilis ko nga, ang tagal-tagal. Kanina pa ako nag-aantay doon sa parking. Sabi ko, akala ko ba aalis na? Kanina pa nagmamadali pagkatapos. Kung kailan ako nandito na, tsaka hindi naman tayo umaalis. Ano kayang klase itong mga to? Akala ko ba nagmamadali? Tapos nandito pa kami. Nanisi eh. Ganyan dapat pag malilate, alam niya makakuha kayo ng tip. Ay, kaya Chico, dapat wag ganyan ipahalata masyado na pagkakamali, di ba? Totoo. Ganon yun. Totoo yan. Para magaan lang yung ambience. Tama. Perfect. It's a perfect. Ayan, nandiyan kami ngayon sa may Karuncho Avenue sa may McDonald's. Karuncho. Mag-i-sticker kami ng mga motorsiklo Mga dyan. motor. Ayan. Naku, mapapagod na naman ako. Magandang ko na namang i-sticker. Oo. Sa mga lang yung iba, manonood lang, nagla-live lang. Ba't kaya? Patay tayo dyan. Hindi ko alam. Pinanatamaan mo yata. Ay, Kasamahan ni Isa eh. Uy, kasi nakaprogram eh. kaya O, nga. pwede naman ako sumama ngayon. O, si Tita Cora muna, sincerely Cora.
Ang sinasabi ko yung mga naan doon, ewan ko sumama-sama pa, wala namang ginagawa. Talaga? Sino ba yun? Ay, meron akong kakilala talaga. Siya nakaupo lang sa gilid. Talaga ba? Naninigaw. Ah, sino yung sigawan mo doon? Kami lahat. Ang dami ko kayang nadikitan. Ang dami, ay, Kaya pala. Marami siya nadikitang pogi. Naku, patay tayo Hindi ko dyan. nga nalaman kung saan siya nakatira eh. Pero nakita ko lang siyang dumaan. Malay mo, yan pala ang Kaya- madala sa'yo ng forever mo. Babalitaan ko kayo pagka dito ako sa Caruncho nakahanap na. Oo nga. Magkakaroon ka ng karuncho. Karuncho pa mo. Kakarunchohin na siya. Ng matinding-matindi. Yung hindi siya makakalakad. Nako. Sige na, thanks, bye. Bye, bye, Sige bye, na, bye. bye. Ingat kayo. Bye. O ayan, abangan niyo po si Kuya Chico dyan tsaka si Papa Jackson para silang B1 at B2 ngayon kasi medyo pareho yung kanilang outfit, yung kanilang color coding diba? Anyways, siya, ito na, wag natin patagalin pa. Ang ating story at bago natin pakinggan ang ating story, please like and share ang ating live ngayon sa Facebook. Hanapin niyo po Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ready ka na ba? Kasi ako ready nang masundot ang aking puso ng nakukurot, pait, pighati. Naku, kakaiba ang ating story ngayong araw na ito. Kaya naman, eto na. This is it, Pansit. Dito lang yan sa Sincerely Kara. Ang oras ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil kapag wala kang enough time, hindi mo maipaparamdam sa mga taong mahal mo yung gusto mong iparating. Yung pag-aalaga, yung pakikipag-bonding sa kanila, kung wala kang enough na oras. Kaya nga, hanggat marami daw tayong oras, wag natin siyang ubusin sa mga walang kwentang bagay. More of, spend natin siya sa mga taong minamahal natin at nagmamahal sa atin. Especially to our families. Napakahalaga ng pamilya o ng pagmamahal sa pamilya at ng oras na maibibigay natin sa kanila. Pero paano nga ba kung nawalay ka at maraming oras ang nawala at hindi na maibabalik pa? Ito ang story ni Colleen. 25 years old at isang caregiver sa Home for the Aged. At si Colleen ay ulila na dahil namatay na ang kaniyang tatay at nanay. Ngayon, ang trabaho niya ay nag-aalaga sa mga matatanda na itinuturing niyang parang magulang na rin niya kasi wala siyang mga magulang na nakakasama niya. At meron siyang isang matanda na inaalagaan, 76 years old, si Nanay Corazon. Si Nanay Corazon ay merong demensya. At kapag inaalagaan niya si Nanay Corazon, nababanggit ni Nanay Corazon na ang tanging naaalala lang niya ay yung anak niya. At sinasabihan pa nga siya na, alam mo, kamukha mo yung anak ko. Kaya din siguro malapit ang loob nila sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang panahon na yumao na si Nanay Corazon. Pero may isang sekretong nabunyag. Napag-alaman niya na si Nanay Corazon pala ay totoong lola niya. Hindi niya namalayan dahil wala siyang picture ng lola niya at
maagang namatay ang kanyang mga magulang. Kaya hindi niya nasilayan yung muka ni Nanay Corazon. Kaya ang naiwan sa kanya ngayon ay tanging mga memories lang ni Nanay Corazon. So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Kara. Ako po si Colleen, 25 years old. Kakatapos ko lang po ng kursong caregiver at kasalukuyan po ako nagtatrabaho sa isang home for the aged dito sa lugar namin. Actually po, DJ Kara, mag-isa na lang po ako sa buhay. Namatay na po kasi ang nanay ko dahil sa panganganak sa akin. Buti na lamang po ay may naitabing larawan niya. At ang tatay ko naman po ay namatay na rin dahil sa inatak siya sa puso. Sa trabaho ko po ngayon, may alaga po ako na 76 years old, si Nanay Corazon. Palagi po niyang pinipilit na ako ang anak niya. Ako naman po, sinasakyan ko na lang din siya dahil may demensya po si Nanay Corazon. Magaan naman din kasi siyang kausap at kahit papaano ay nakikita ko ang nanay ko sa kanya. Kung hindi man niya ako nakikitang bilang anak niya, palagi niyang sinasabi ay hihintayin niyang umuwi ang anak niyang dalaga o ikakwento pa niya yung tungkol sa anak niya. Nakakatuwa rin dahil magkahawig sila ng ugali ni nanay batay sa kwento sa akin ni tatay. Ang kinakabahala ko lang po ngayon ay nakita ko po sa wallet ni Nanay Corazon yung picture ng nanay ko kasama ni Nanay Corazon. Sa totoo lang po, halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko dahil nung oras at panahon na nakita ko silang magkasama ng nanay ko, ay yun na rin yung mismong araw na inaayos ko yung gamit niya para sa burol dahil lahat po ng naiwan na gamit ni Nanay Corazon ay inaayos ko po para maibigay po sana sa mga kamag-anak niya. Kaso, walang kahit sinong katugo or kapamilya ang bumibisita kay Nanay Corazon. Sobrang sakit, DJ Kara, na hindi ko man lang nasabi sa kanya na ako ang apo niya. At bakit ngayon ko lang nalaman na kami pala ay iisa. Ngayon, DJ Kara, ramdam na ramdam ko na ang pagiging mag-isa, lalo na't silang lahat ay wala na. Hindi pa man ako nakakapagpayo na iiyak na ako. Well, nakakalungkot no na nakakaiyak. Nakakalungkot na mag-isang namatay si Nanay Corazon. 'Di ba? Pero nakakatuwa din na sa huling hantungan niya ay kapiling pa rin niya ang apo niya. Yun nga lang, hindi niya alam na apo pala niya yun. 'Di ba? Wala nakakaalam. Hinga muna tayong lahat. Pwede ka mag-comment sa ating live. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ano nga ba ang masasabi mo sa story ni Colleen na ulila na at wala ng mga magulang pero nag-alaga siya ng isang matanda na hindi niya inakala na yun pala ang totoong lola niya. Sabi dito, ganun talaga ang buhay. Life is full of surprises. Big hug for you, Colleen. Sabi ni Ate Jonah. God is good na pinagtagpo kayo ng lola mo. Just remember the moments together with her. And yet, at the end, sinasabi niya na ikaw ang anak niya kasi nakikita niya sa'yo ang anak na nawala. God bless. Sabi ni Ate Arlene. Namimiss ko po yung lolo and lola ko, DJ Kara.
she's in heaven right now. Sabi ni Hazel. Time is really precious. Kaya habang may buhay, spend mo ng tama ang quality time with your loved ones. But sad to know your story, sabi ni Mami Olet. Ang dami nag-iiyakan sa ating comment section ngayon at naiiyak sa story na ito. Ang bait mo naman, Colleen, ganun talaga. Basta pag-usapan natin ang matatanda, iba ang feeling. Pero salamat, Colleen, at least naalagaan mo pa rin si Nanay Corazon. At sa bandang huli, nalaman mo na siya pala ang lola mo. Tuwang-tuwa ang lola mo na kahit papaano ay nakapag-alaga ka pa sa kanya. Sabi ni Ate Vilma. Nakakalungkot naman pero ang swerte mo pa rin kasi kahit hindi niya nalaman na ikaw ang apo niya, naalagaan mo pa rin at pinaramdam mo pa rin ang pagmamahal bilang apo. Sabi ni Ate Marilu. Just treasure the moment na nakasama mo siya and pray for her soul. Sabi naman ni Serendipity Narita. So sad naman ang story. Sayang nga lang, sayang. Sana nung nabubuhay pa si Nanay Corazon, natuklasan mo na sana na ikaw ay apo niya at siya naman yung lola mo. Pero maswerte ka pa rin at naalagaan mo ang lola mo. Sabi ni Mami Cynthia. Oo nga no, kasi sa dami-dami ng tao sa buong mundo, pwedeng iba ang ma-assign kay Lola Corazon. Pero ikaw ang na-assign. Ibig sabihin lang nun, gumagawa din ng Diyos ng paraan. At siguro yun na yung paraan niya na pagtagpuin kayong dalawa. Nakakaiyak naman po ang story. Isipin mo na lang, Colleen, na nagkita na sila ng mother mo ngayon at natupad na ang pangarap ng lola mo na mahanap yung anak niya. Huli mo man nalaman na siya ang lola mo, ikaw naman na nag-alaga sa kanya. At ang Diyos ang gumawa ng paraan para magkatagpo kayo, which is true. Yun yung sinasabi ko na Diyos na ang gumawa ng paraan. Kasi minsan, magugulat ka na lang sa mga surprises ng buhay di ba? Na paano kayo pinagtatagpo-tagpo? Minsan ba nagkataon lang talaga? O will ni God? Pero ako, naniniwala ako na will ni God ito na pagtagpuin kayong dalawa. Sa dinami-dami ng caregiver, sa dinami-dami ng matandang pwedeng alagaan, bakit kayong dalawa ang pinagtagpo? Siguro yun din yung way ni God para maiparamdam sa'yo yung pagmamahal ng isang magulang sa pamamagitan ng lola mo kasi patay na yung mga magulang mo, di ba? And yung time na in-spend mo sa pag-aalaga kay Lola Corazon, I think it's enough and you have to be thankful about it. Blessed ka pa rin. Dahil at some point, nakagawa ka ng paraan para maiparamdam yung pagmamahal kahit di man niya alam. 'Di ba? Kasi meron siyang sakit na dementia. Kahit di man niya alam yung nangyayari kung ikaw nga ba yung totoo o hindi. Nakakalungkot lang siguro dahil nalaman mo siya tapos na nung burol na. Pero siguro wag mo na yung tignan sa ganong side. Ang tignan mo yung blessing na binigyan ka ng pagkakataon na matagpuan ang lola mo. Alam nyo, nakakalungkot lang na sa buhay natin, nakakalungkot yung feeling na tatanda kang mag-isa. Lalo na nung sinabi mo kanina na hindi mo alam kung kanino mo ibibigay yung mga gamit ni Lola Corazon kasi wala siyang ibang kamag-anak. Yun na nakakalungkot na part ng buhay. Yung walang mag-aalaga sa'yo, wala kang mararamdamang pagmamahal, kundi ang pagmamahal ng mga nurse. At yung faith mo lang kung yun lang naiwan sa'yo. Kasi wala kang pamilya. Nakakalungkot sa buhay, yung part na yun, na paano kung mag-isa ka na lang, no? Sinong aasahan mo? Mag-isa kang matatanda, mag-isa kang mamamatay. Ang hirap. But that's life. And sometimes, life is unfair. Because we are living in an imperfect world. Kaya wala talagang fair.
lagi nagkakaroon ng pagkakataong unfair ang mga bagay-bagay. Alam mo, Colleen, napakaswerte mo. At nagkaroon pa kayo ng time na magkasama ni Lola Corazon. At habang buhay mo na yang ite-treasure sa puso mo. Ngayon na ikaw din, mag-isa ka, wala kang magulang, wala ka na ding lola, for sure in time gagawa ka ng sarili mong pamilya. At dun ka bumawi. Kung ano yung wala sa'yo, wala tayong magagawa. Pero kung ano yung magkakaroon ka at meron sa atin, yun na lang i-treasure natin for now. Magkakaroon ka pa ng mga anak siguro, ng mga asawa. Isa lang pala, sorry naman. Ng asawa. Diba? Na pwede mong mahalin habang buhay at mga anak na pwede mong alagaan at bigyan ng panahon. That's why napaka-importante ng time. Alam nyo ba na dapat mas malaki ang ginugugol natin na time sa mga anak natin at sa pamilya natin more than anybody else in the world. More than our career, more than money, at kung ano pang mga bagay. Mas dapat nag-uubos tayo ng time sa mga mahal natin sa buhay. Kasi yan ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil lahat naman ng bagay mawawala eh. Buildings can burn, things can break. People will die, but love is forever. Yan yung maiiwan sa atin. So Colleen, ipag-pray mo ang lola mo at mag-pray ka din to have faith and to be strong. At ipagpasalamat mo din na kahit paano ay nagkasama pa kayong dalawa ni Lola Corazon. If the people we love are stolen from us, the way to have them live is to never stop loving them at mananatili sa mga puso natin ang pagmamahal at memories na in-spend natin. Sincerely,